Ka-hunters, kapag snake sign ang nakita mo, huwag agad husgahan bilang malas. Sa treasure code, ang ahas ay tagapagbantay ng ginto. Palatandaan na malapit ka na sa main deposit. Pero mag-ingat, dahil madalas itong may poison trap o false tunnel na iniwan ng mga hapon bilang proteksyon sa item. Ka-hunters, kapag ang mga sign ay malalaki at solid, tulad ng rectangle markers, big triangle engravings, o mga sementadong pader sa ilalim, ito na ang tinatawag na bunker o big deposit signs. Ang ganitong spot ay multi-layered. Kadalasan may false chamber at air trap, kaya kailangan ng tamang decoding at scan bago simulan ang paghuhukay. Kapag may nakita kang Bigfoot marker, huwag mong palalampasin. Sa Yamashita Treasure Code, ang malaking yapak o bakas ng paa ay palatandaan na malapit ka na mismo sa main deposit area. Ang direksyon ng mga daliri ng paa ay madalas nagtuturo sa mismong spot ng hukay o bunker entrance. Kung isa lang ang paa, ibig sabihin ay isang direksyon lang ang dapat sundan, diretso sa target. Pero kung pares o dalawang yapak, posibleng may false tunnel or diversion trap sa paligid, kaya mag-ingat sa paghuhukay. Ang Bigfoot marker ay simbolo rin ng presensya ng bantay o guardian spirit na inilaan ng mga hapon para protektahan ang yaman. Kaya kapag nakita mo to, magdoble ingat at tandaan, malaki ang yapak, malaki rin ang depositong tinuturo nito. Mga ka-hunters, kapag ang isang lugar ay may pulang lupa, hindi ito basta ordinaryo. Ayon sa mga lumang code ng Japanese treasure, ang pulang lupa ay indikasyon ng backfill o sinadyang lupa na ginamit para takpan ang deposito. Kadalasan, ang ganitong klase ng lupa ay may halong kemikal para hindi basta mabulok ang kahon o mabubulok na palatandaan. Kapag nakakita ka ng pulang lupa na kakaiba ang texture at hindi tugma sa natural na paligid, malaking posibilidad na may deposit box o gold cache sa ilalim nito. Mga ka-hunters, ang sun symbol ay isa sa pinakaimportanteng palatandaan sa Yamashita Treasure. Ang araw ay sumisimbolo ng liwanag at direksyon na nagsisilbing guide papunta sa main deposit. Karaniwan itong ginagamit ng hapon para ipakita na malapit na ang final chamber. Ang mga ray o sinag ng araw ay hindi basta palamuti. Bawat isa'y nagsisilbing palatandaan ng direksyon kung saan dapat maghukay. Kaya kapag nakatagpo ka ng sun symbol, siguradong may mabigat na dahilan bakit ito iniwan. Ka-hunters, kapag may nakita kang perfect pyramid-shaped rock, tandaan mo to. Hindi yan likha ng kalikasan, kundi isang landmark ng mga hapon. Ang pyramid marker ay senyales ng main chamber o king deposit, karaniwang nasa ilalim o direksyong tinuturo ng tuktok ng pyramid. Kapag sobrang pantay at eksakto ang sukat, ibig sabihin yan ay engineered marker at posibleng may underground chamber o tunnel system sa ilalim. Kaya kung may pyramid rock ka sa site mo, mag-ingat dahil malapit ka na sa sentro ng kayamanan. Mga ka-hunters, ang isang pyramid-shaped stone ay isa sa pinaka-rare na marker ng Japanese treasure. Ang hugis pyramid ay hindi natural na anyo, kadalasan ay man-made formation. Kapag nakatagpo ka nito, ibig sabihin ay tinuturo nito ang isang main deposit o central chamber. Ang dulo o tip ng pyramid ay nagsisilbing compass na magbibigay ng direksyon kung saan eksaktong nakabaon ang yaman. Madalas din itong kasama ng iba pang signs na nasa paligid bilang final confirmation ng deposito. Mga ka-hunters, alam nyo ba na karamihan sa mga treasure site ay may tinatawag na giveaways? Ito yung mga maliit na item na iniwan ng mga hapon bilang patunay na tama ang iyong spot. Pero paano nga ba ito hinuhukay ng tama? Una, huwag agad gumamit ng backhoe or mabibigat na tools. Dahan-dahan lang dapat. Mano-mano. Ang giveaways kadalasan ay nakalagay sa layer ng malinis na lupa o kaya'y sa tagiliran ng bato na parang sinadyang tinakpan. Kapag may nakita kang metal reaction o kakaibang bato, huwag mong basta pukpukin. Linisin muna at i-check ang paligid. Karaniwan, kapag may nakuha kang maliit na gold piece, pendant o coin, tandaan, hindi pa yan ang main deposit. Ang ibig sabihin niyan, nasa tamang linya ka na ng deposito. Sundan mo lang ang direksyon ng lupa
kung saan ito nakuha. Doon kadalasan naka-embed ang mismong main chest o gold cache. Ang giveaways ay hindi lang simpleng pabonus. Ito ay coded direction ng mga Japanese engineers patungo sa mismong item. Kaya kung makakita ka ng maliit na gold object o artifact, huwag mo maliitin. Diyan nagsisimula ang totoong big deposit. Ang arrow sign o palaso ay isa sa pinaka-critical na marker sa Yamashita treasure sites. Hindi lang ito basta direksyon, kundi strategic guide na iniwan ng mga Japanese engineers para tukuyin ang eksaktong lokasyon ng deposit or tunnel. Kapag nagde-decode ka ng arrow sign, obserbahan ang ulo ng palaso. Kung ang tip ay nakaturo sa bato, malaking posibilidad na nasa ilalim mismo nito ang deposit. Pero kung ito ay nakaturo sa malayo, sundan ang direksyon gamit ang compass or natural landmarks, gaya ng puno, burol o bato na may kakaibang hugis. Ka-hunters, alam mo bang may 10 layers na senyales na malapit ka na sa mismong deposito? Habang lumalalim ka sa hukay, pansinin mo to. Una, ang itim na lupa na parang sinunog. Pangalawa, white clay o putik na parang semento. Pangatlo, red soil layer. Ito ang boundary ng trap area. Pag dumating ka sa gravel layer na may amoy asupre o gas, ibig sabihin, nasa treasure zone ka na. Kaya tandaan, bawat patong ng lupa, may kasaysayan at may nakatagong yaman. Ang pagkakatuklas ng Japanese old generator sa lalim na 22 talampakan ay hindi simpleng bakas lang ng digmaan. Ito ay isa sa mga mechanical clue ng mga Hapon. Ang ganitong generator ay karaniwang ginagamit sa bunker sites o hidden storage chambers kung saan kailangan nilang magpaandar ng ilaw o air circulation habang nagbabaon ng yaman. Kapag nakakita ka ng generator sa ilalim, ibig sabihin, malapit ka na sa operational area ng mga sundalong Hapon at kadalasan, nasa paligid niya ng main chamber o deposit vault. Pero mag-ingat dahil sa ganitong lalim, madalas ding may trap layer o gas seal na nagpoprotekta sa deposito. Kaya bago magpatuloy, obserbahan ang paligid dahil ang lumang generator na yan, posibleng huling gamit ng mga Hapon bago nila isinara ang mismong kayamanan. Kapag may nakita kang Bigfoot marker, huwag mong palalampasin. Sa Yamashita Treasure Code, ang malaking yapak o bakas ng paa ay palatandaan na malapit ka na mismo sa main deposit area. Ang direksyon ng mga daliri ng paa ay madalas nagtuturo sa mismong spot ng hukay o bunker entrance. Kung isa lang ang paa, ibig sabihin ay isang direksyon lang ang dapat sundan, diretso sa target. Pero kung pares o dalawang yapak, posibleng may false tunnel or diversion trap sa paligid, kaya mag-ingat sa paghuhukay. Ang Bigfoot marker ay simbolo rin ng presensya ng bantay o guardian spirit na inilaan ng mga Hapon para protektahan ang yaman. Kaya kapag nakita mo to, magdoble ingat at tandaan, malaki ang yapak, malaki rin ang depositong tinuturo nito. Kapag may nakita kang higanteng sea turtle marker, huwag mong isiping ordinaryong bato lang yan. Sa decoding ng Yamashita Treasure, ang pagong ay simbolo ng malalim at matagal na paglalakbay. Kadalasan, ito ay nagpapahiwatig ng deep deposit o hidden chamber sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng tubig. Ang direksyon ng ulo ng pagong ay madalas nagtuturo kung saan ang daan papunta sa treasure. Kung ang pagong ay nakaharap sa dagat o ilog, ibig sabihin, may water-sealed tunnel o underwater deposit malapit dyan. Pero kung nasa bundok, ang deposito ay karaniwang nasa ilalim ng malaking bato o cave entrance na tinuturo ng ulo nito. Kaya tandaan, ka-hunters, ang giant sea turtle marker ay isa sa pinakaimportanteng palatandaan ng malalim at protektadong deposito. Marami sa mga treasure sites ng Japanese ay may tinatawag na alay deposit. Pero ano nga ba talaga ito? Ayon sa mga lumang kwento at dokumento, ang alay ay isang spiritual offering. Inilalagay ng mga sundalong Hapon bilang proteksyon sa kanilang nakatagong yaman. Kadalasan, ito ay ginto rin o minsan ay personal na gamit ng isang opisyal tulad ng relo, singsing o medalya. Minsan pa nga may kasamang sacrifice burial. Ang layunin nito upang ilayo sa malas at magnanakaw ang kanilang kayamanan.
Kaya kung may nakita kang maliit na lalagyan ng alahas o kakaibang artifact bago ang main chamber, huwag agad hahawakan. Maaring yan ang alay deposit, tanda na malapit ka na sa mismong gold vault ng mga Japanese.